Ngayong nandito na sa Pilipinas ang bagong Honda PCX 160. Paniguradong itong bagong Yamaha NMAX 155 version 3 ang magiging katapat nito. Kasi parehong silang maxi scooter ang style. Kaya naman kung pinagpipilian mo rin itong dalawang motor na ito, para sa iyo ang video na ito. Ang Yamaha NMAX 155 ay may dalawang variant dito sa Pilipinas. Ang standard version at ang TechMax. Ang standard version ay nagkakahalaga ng 155,900 pesos. Ang TechMax naman ay nagkakahalaga ng 175,900 pesos. Ganon din itong bagong Honda PCX 160. May dalawang variant din ito. Ang standard version ay nagkakahalaga ng 134,400 pesos. Ang Road Sync naman ay 154,900 pesos. Kaya pagdating sa presyo, mas mura itong Honda PCX 160. Na pagdating sa forma, dito talaga magkakatalo dahil magkaiba talaga sila ng disenyo. Itong Honda PCX 160 ay medyo may pagkabalki ang kanyang forma dito sa harapan, medyo mas malapad ito. Then pagdating sa mga ilaw, itong Honda PCX 160 mas malapad ang kanyang DRL o Daytime Running Light. Halos isang buong mukha niya, kitang-kita yung kanyang DRL. At ang headlight itong Honda PCX 160 ay naka-LED. Pagdating naman dito sa Yamaha NMAX 155, maliit lang yung kanyang DRL pero maliwanag. Pero ang pambawi naman ito, naka-LED projector headlight. Kaya mas kita mo ang daan lalong-lalo na sa gabi. Kaya kahit hindi ka na maglagay ng MDL o mini driving light. Anyway, pagdating sa lighting system, pareho naman silang LED na lahat ng mga ilaw. Pero pagdating sa headlight, mas lamang itong Yamaha NMAX 155 dahil nga naka-projector light na ito. Pagdating naman sa meter panel dito sa Honda PCX 160, yung standard version nito ay naka-digital display pa din. At ang Road Sync ay naka 5 inches TFT display. Meron itong on-screen navigation, so pwede ka na mag-navigate dyan sa screen kahit hindi ka na maglagay ng cellphone holder para mag-navigate dahil ito mismo sa panel ng motor mo makakapag-navigate ka na. At meron pa itong multimedia controls. Pagdating naman dito sa NMAX, naka TFT display na din itong TechMax, so pwede ka na rin mag-navigate dito. Then pwede mo rin yung connect ang cellphone mo dito through Yamaha Motorcycle Connect na i-download mo lang sa phone mo. Yung standard version naman na NMAX ay naka fully digital display din. Ngayon pag-usapan naman natin ang safety ng dalawang motor na to. Itong Honda PCX 160 ay meron itong anti-lock braking system pero sa harapan lang ang kanyang ABS. Samantalang itong NMAX, naka-dual channel ABS na ito. So pagdating sa safety features sa anti-lock braking system, mas nakakalamang itong NMAX dahil nga harap at likod na itong naka-ABS. Dahil pareho naman silang meron traction control system. Pagdating naman sa mga gulong, ang sukat ng gulong ng Honda PCX 160 ay 110 by 70 by 14. Sa likod naman ay 130 by 70 by 13. Then of course, naka-tubeless ito. Dito naman sa NMAX, ito ay 110 by 70 by 13 sa harapan, 130 by 70 by 13 naman sa likod. So halos pareho lang ang kanilang gulong. Medyo mas malaki lang ang gulong ng Honda PCX dito sa harapan. Yan, sa suspension, pareho naman silang telescopic fork sa harapan. Sa likod, pareho din naka-dual shock at pareho ring merong sub-tank. Then pagdating sa ground clearance, mas mataas ang ground clearance itong Honda PCX 160 dahil 135mm. Itong Yamaha NMAX 155 kasi 125mm lang. Pero sapat na rin naman yun at hindi naman ito sasayad kahit mapadaan sa mga matataas na humps. Pagdating naman sa makina, itong Yamaha NMAX 155 ay 155cc liquid-cooled 4 valves. Then meron itong VVA o Variable Valve Actuation powered by Bluecore Technology and ito ay fuel injected. At yung TechMax variant ay naka YE-CVT o Yamaha Electronic CVT. Ito yung tinatawag nilang turbo sensation every time na pipindutin mo itong Y-shift. Meron itong 3-level downshift control. Kumbaga parang cambio. Pero pipindutin mo na lang. Then meron pa itong sport mode and touring mode. Yun ay sa TechMax version lang. Itong Honda PCX 160 naman ay 156.9cc liquid-cooled 4 valves program fuel injected at naka ESP Plus engine naman ito. Simple lang ito at hindi nito nilagyan ng mga turbo sensation kagaya dito sa NMAX. Pero pagdating sa maximum power, medyo lumalamang pa rin itong Honda PCX 160 dahil ang maximum power nito ay 15.8 horsepower at 8,500 RPM. Samantalang dito sa NMAX ay 15.2 horsepower at 8,000 RPM. So base dito, mas malakas ang maximum power ng Honda PCX 160. Pagdating naman sa maximum torque, ang Honda PCX 160 ay 14.7 Nm at 6,500 RPM. Ang maximum torque naman ng NMAX 155 ay 14.2 Nm at 6,500 RPM. So lumalabas din, mas malakas din ang maximum torque
nitong Honda PCX 160 kumpara dito sa Yamaha NMAX 155. Anyway, itong mga motor naman nito ay hindi naman dinisenyo para sa top speed o hindi naman dinisenyo para maging mabilis ka sa kalsada. Dinisenyo ito para maging komportable ka sa biyahe, hindi para mga mote sa daan. Anyway, kahit malakas ang performance ng dalawang motor na to, nandun pa rin ang pagiging fuel efficient. Dahil ang fuel consumption nila ay parehong 45 km per liter. Kaya matipid siya sa gasolina at perfect na perfect din gamitin pang araw-araw. Pagdating naman sa fuel capacity, itong Honda PCX 160 ay 8.1 liters. Itong Yamaha NMAX 155 naman ay 7.1 liters. So pagdating sa fuel capacity, mas malaki ang capacity ng Honda PCX 160 kaya marami kang mailalagay na gasolina dito. Mas lamang siya ng 1 litro. Then pagdating naman sa comfort, same lang naman silang maxi scooter type. Parehong extended footrest at parehong malapad ang upuan. So pagdating dito, depende na lang yan kung saan ka mas komportable. Sa seat height naman, itong Honda PCX 160 ay 764mm. Itong Yamaha NMAX 155 ay 770mm. So medyo mas mataas ang seat height ng NMAX 155. Pagdating naman sa timbang, itong Honda PCX 160 ay 132 kilos sa standard version at 133 kilos naman sa road sync. Dito naman sa NMAX, 131 kilos ang standard at 135 kilos ang TechMax. Hindi naman nagkakalayo ang timbang ng dalawang motor na to, halos magkasing bigat lang sila. Sa mga convenient features naman, pareho silang may bulsa dito sa harapan at pareho din merong charging port. Sa U-Box, mas malaki ang capacity nitong Honda PCX 160 dahil 30 liters ito, sa NMAX ay 25 liters lang. So pagdating sa undercity storage, mas lamang dito ang PCX 160 dahil marami kang mailalagay na gamit. Again, pagdating sa presyo, itong Yamaha NMAX 155 version 3, ang standard version ay nagkakahalaga ng 155,900 pesos. Ang TechMax naman ay 175,900 pesos. Samantalang itong bagong Honda PCX 160 naman ay 134,400 pesos ang standard version at 154,900 pesos naman ang road sync. At mahirap nga naman talaga magdesisyon kung ganito parehong magandang motor ang nakikita natin. So depende na lang talaga yan sa magiging taste mo. Kung gusto mo ng mas bulky, dito ka sa Honda PCX 160. Kung gusto mo naman ng sakto lang ang size, ayan, yung NMAX 155 ay hindi siya ganun kabulky. Kung usapang performance naman, pareho namang hindi ka mabibitan sa performance ng dalawang motor na to. Pero kung ako ang tatanungin kung ako ang papipiliin between Honda PCX 160 at Yamaha NMAX 155 version 3, pipiliin ko dito itong bagong Yamaha NMAX 155 version 3 pero yung standard version lang, kahit hindi na yung TechMax. Pero yan ay para sa akin lang naman kung ako ang bibili mismo. Pero dahil wala naman akong pambili, hanggang pili na lang muna. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang pipiliin mo? Itong bagong Honda PCX 160 na bago o itong Yamaha NMAX 155? I-comment mo na lang sa baba. At kung nagustuhan mo naman ang video to, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.